Ako, Di ba madilim sa akin? hindi naman ata. Sorry for my sipon. Hello guys, welcome to another Kwentuhan serye, only here on Spotify and on YouTube. TikTok. Oh yeah. Most of our viewers galing sa TikTok. Yeah, we post mga short clips doon sa TikTok. Okay lang ba tayo, love? Hindi naman nade-delay tayo, no? Okay lang naman tayo, no? Okay lang. Yeah, okay. Okay. Kung pansin nyo, ito din yung aking damit na past podcast. Diba? Nasa restaurant tayo. Okay. Pero, you know, Okay lang. outfit repeating is normal, guys. Normal lang yun. And medyo may sipon ako lately. Sorry. Kaya hindi pa siya gumagaling. Kaya, alam nyo guys, yung topic for today's video, we apologize in advance kung ano mga masasabi namin dito kasi alanin nyo guys, podcast ng dalawang tao. Own opinions namin to. So we accept if iba yung opinion nyo sa amin or ano. Since, medyo mabigat and medyo controversial itong Hindi nyo kaming i-judge. podcast topic namin na to. So, Andito na. ikaw magbasa na? Ako na? Gusto mo ikaw? Okay. Okay na. Basahin ko na. Sabi niya dito, my husband has a trauma bond with her mother, but they haven't realized it. So while reading about narcissistic parents, there was a term in the article that I read about trauma bonding, and it described my husband's relationship with his mother. Kahit ang daming away na nila ng mother-in-law ko, and despite na may favoritism sila towards his older sister, tinutulungan niya pa rin sila. And my partner defends my father-in-law and mother-in-law every time, and tuwing may problema ako sa kanila, he always takes their side. Kahit palagi nila pinapamukha sa asawa ko na anak ka lang, nanay at tatay mo pa rin kami, and they even called him na bastos. At walang respeto tuwing dinedefend niya ako. Mababa ang self-esteem ng partner ko. My partner always says the same excuse na dahil different generation ang mother-in-law at father-in-law ko. I am convincing my partner to go to a therapist, but hindi ko alam kung paano i-open up to sa kanya. How do I help my husband? I hate that my in-laws always use their authority and keep on abusing him. Sige, gumuuna. Hindi, pero sa ating viewers dyan sorry sa ano kaya siya ata yung may-ari ng car. So kasi nagpark ako dito kanina and pagitnaan ako ng two big cars. So I hope hindi niya kami disturbuhin mid podcast about it. Malaki naman yung space niya. Sadyang sikip lang kasi dito sa parking lot, but siguro kaya niya na yan. Pero sa mga viewers natin dyan, if hindi nyo alam yung term na trauma bonding, alam mo ba yung term na yun? Ano yun? Like, sa akin, parang nag-sink in lang sa akin na parang from the word trauma bonding, siguro yung kinalakihan. Ganun ba? Or hindi? Sige, so i-explain ko sa inyong lahat kung ano yung term na trauma bonding. So, yung term na trauma bonding, parang this year lang siya actually ginawa ng mga Gen Z or mga Gen Z or millennials, ganun. Parang situationship, diba? So, new word siya actually. So, according sa internet, ang term na trauma bonding is, alam mo pag yung tao na repeatedly siya nasasaktan ng let's say boyfriend niya, wife niya, husband niya, partner niya or magulang, ganun. Parang nagkakaroon ng psychological, alam mo yung parang psychological na nangyari sa mga abused wife na
alam mo naman na binubugbog ka, pero bakit hindi mo siya maiwan-iwan? Like parang hinahayaan lang nila gano'n. Hinahayaan, pero alam mo yung kunyari, bigyan kita ng example. So, si husband, binubugbog niya si wife. Pero si wife, mapagmahal. So, every time na binubugbog siya ni husband, kahit alam niyang mali yun, pero para sa kanya, deep inside, si husband niya is a good person, a good ganon. Na, alam mo yung kahit alam mong sobrang toxic na ng relationship, nag-i-stay pa rin yung tao na yon sa'yo. And hindi lang yung victim ang na-affect doon, pero pati na din yung assailant, yung abuser, sorry. Yung abuser na alam mo yung parang hindi niya din kayang mabuhay na wala yung ina-abuse niya na yun. So, upon reading itong podcast topic na to, it came to my mind na karamihan, hindi ko naman sinasabi lahat ng Pinoy parents toxic Paramihan lang, gano'n. Like parang stereotype sa mga Pinoy parents na parang medyo toxic sila, 'di ba? Mhm. And most ng mga millennials and Gen Z nowadays have trauma bonding with their parents, especially mothers. Totoo 'yun. According sa science, mas nagbibigay ng emotional stress and emotional. Ba't napapangiti si Rafa? Bakit? So, 'yun, according to science, mas nagbibigay yung mother ng more emotional stress and more emotional damage sa mga anak na madadala nila growing up compare sa mga tatay. So, reading itong podcast na 'to, parang nakita ko na yung anak, parang under siya sa Oo. nanay niya, kaya kahit kahit anong gawin niya, he has to please the mother. And I'm sure the reason why sinabi namin controversial 'to kasi alam naming maraming tao ang May masasabi. makaka-relate makaka-relate sa topic na 'to. Ikaw, wala pa nung thoughts mo about it? Ako naman nung sinend mo sa'kin kanina nabasa ko, sabi ko, ang bigat nga. Kasi siyempre parang in-laws na yung pinag-uusapan, 'di ba? Siguro hindi lang naman in-laws, pero yun kasi yung nabanggit na, ang hirap nga pala talagang parang kalabanin or tapatan 'pag in-laws yung usapan. Lalo na 'pag yung side ng lalaki yun. Kasi 'di ba 'pag sa'min kunyari sa'ming mga babae, sabi mo kanina na mas, expressive talaga ang mga babae. Correct. Pero 'pag lalaki kasi, alam mo yung chill lang sila na kahit anong gawin sa kanila ng tao. Hindi ko naman nila-lahat, siguro meron yung mga lalaki na ano din, masalita. Pero ang dami ko din kasing kilala na chill lang na kahit anong ibato sa kanila or kahit anong gawin sa kanila ng tao. Alam mo yung paulit-ulit na wala pa rin silang gagawin na payback sa mga nag-a-abuse sa kanila. Kasi parang siguro iniisip na lang din nila na, ano pang mangyayari dun, 'di ba? Parang 'pag pinatulan siguro nila parang hindi na rin 'pag pinatulan siguro nila parang iisipin din siguro nila na, 'pag ginawa ko 'to, wala kaming pinagkaiba, gano'n. Yeah. Pero going back dun sa sinabi mo na mas chill yung mga lalaki. Mhm. Yes, mas chill yung mga lalaki on a lot of things. Pero ang difference naman kasi ng lalaki sa babae is 'di ba sabi mo, much more expressive yung babae. Yung lalaki kasi, so ang lalaki at babae very different 'yan. Women are more emotional, men are more logical. So, men are from Mars, women are from Venus. Ganun yun. Iba't ibang species talaga yan. So, how men deal with, pag kunyari nanay nila, di ba? Mhm. Yung sermon sa kanila, na ayaw nila. Mga daughters, more on aawayin talaga si mother. Ganon. Kasi, syempre, both na emotional, di ba? Pero, yung mga sons naman, siguro kakalabanin nila onti si mother, but
most of the time kinikimkim na lang talaga yan. And sometimes pag kinikimkim ang isang bagay, lalo na if conflict with your parents or your partner or anyone, nag-grow yan ng hatred towards Naiipon. that person. So, pansin ko when um when a child goes into teenagehood, ganun, pansin ng parents na much more mainitin ang ulo ng child. Totoo yun. That's evolutionary fact. Ganun. Pero, very crucial kasi yung teenagehood ng isang tao na how parents will treat their teenage sons and daughters can affect kung ano magiging sila sa future. So, let's say, mga nanay, di ba? Pag, let's say, ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon, like, while their sons and daughters are growing up, kikimkimin ng mga anak niya na until to the point na they will grow hatred na sa nanay. Kaya ako, pansin ko, most ng mga tao ng mga nakakausap ko about this stuff, ang nanay talaga yung problema. Ngayon, yung issue talaga dito ng letter center natin is mother-in-law and nakatira sila sa kanila. Ngayon, yung nanay, since para sa kanila, nakatira kayo dito, pamamahay ko to. Ang rules. Oo, alam niyo naman yung mga linya ng mga nanay, di ba? Pamamahay ko to. So, ang bigat sa kanilang dalawa yun na of course, yung anak na under, kahit nakatira silang dalawa ng wife niya sa bahay ng mga magulang niya, kailangan niyang magstay as that anak na pwedeng utusan anytime. And ang kawawa dyan yung wife. Kasi nakikita niya na yung husband niya na parang lumilit ang pagkalalaki na tinatapakan ng nanay at tatay yung pagkalalaki ng husband niya. So, to everyone na nakatira ngayon sa parents nyo, na mga in-laws nyo, sa akin lang, move out as soon as possible. Kasi ang hirap yan, kasi magkakaroon kayo ng number 1, utang ng loob. Number 2, kontrolado ng parents, yung paglabas nyo, even yung spending habit nyo, mapupunta yan dyan. And number 3, yung partners nyo, may gustong sabihin sa parents nyo, lalo yung mga katoksikan na ugali ng parents nyo, na ikaw mismong anak hindi mo masasabi sa harap ng parents mo kasi nga may trauma bonding na nangyayari, di ba? Kaya guys, sobrang lala itong issue talaga na to. Pero most ng mga Pinoy, sad reality is after ikasal, titira talaga sa house ng in-law. Yun ang ayaw namin ni Rafa. I can't imagine na kayo ni Mami nasa isang bahay. I don't want to imagine that. Pero syempre, need pa rin ng mag-partner ng privacy talaga. Hirap naman pag ganun, pag kasal na kayo lahat-lahat. Hindi natin maiiwasan na mangingialam talaga sila. Sabihin na natin na yung mag-partner na yon bumukod man. Yeah. Siguro, may masasabi pa rin. Pero at least, alam na nilang may privacy na sila. Correct. At saka alam na nila na alam na nila na okay, mapapag-usapan na nila lahat, ganyan, maayos na nila yung kung ano man yung nasira sa kanila kasi syempre 'di ba, ang hirap din i-build up yung gano'n na relationship na parang sabihin na natin na nagiging hindrance din yung family, yung parents nila sa kanilang dalawa. Kahit sabihin natin okay sila pero meron pa rin siyang magiging problema pag hindi pa rin sila nag-move out. Pero tinatanong niya din kasi if paano niya mako-convince yung partner niya na mag-therapy. Okay, una sa lahat ang therapy
proseso kasi yan. Mhm. So, meron yung first session, may second session, may third session. How about yung pera na gagamitin mo pang therapy is pera para bumukod na kayo? Oh, Mas praktikal. okay pa yun, practical tayo kasi I mean, psychologist graduate ako pero una sa lahat, ikaw lang naman din kasi ang makaka-solve ng problema mo, 'di ba? Kahit ilang sessions 'yan pero kung ayaw talaga ng husband mo na to man up against his parents, ay kahit makasampung therapy ka diyan walang mangyayari, sorry po, totoo lang po tayo. So, instead na yung pera na gagamitin niyo for therapy, gamitin niyo na lang yung pera na yun para magbukod ka na at magbukod na kayo sa, tawag 'to, mother and father-in-law niyo. Kasi 'pag nagbukod kayo, una sa lahat 'di ba, may peace of mind kayo, may privacy kayo, and, hindi na kayo alam mo yung maiilang na gumalaw around the Hmm, house, 'di ba? Ayun, pero sabihin natin nag-therapy siya, okey therapy siya today, uuwi din siya makikita niya lang din ulit yung tao na yeah, kinaiinisan niya, tama. oh, 'di ba? Parang useless, gano'n. Hindi naman useless pero it's a waste of money, Oo, oo. yun. Kaya Ano? if meron kang pera na if meron kang pera na pang-therapy, Hmm, sure ako enough na 'yan para oo. bukod na kayo. Which is 'di ba, tama naman din 'di ba? Kaya sa'kin lang, it will do a lot sa husband mo if ilalayo mo siya away sa mga bagay na that cause him so much stress. So, nung binabasa ko yung topic na yan kanina, Hmm, iniisip ko na kunyari, si Rafa at saka kunyari lang, hindi ko naman sinasabing totoo 'to, pero kunyari kunyari lang si Rafa, marami siyang emotional baggage sa nanay niya. Kasi aminin niyo man o hindi, sometimes yung mga nanay natin meron talagang something sa kanila na ang daling pumutok yung ugat ng ulo natin. Alam mo yun, makita mo lang sa puputok na marinig mo lang talaga yung ngaw-ngaw ng boses niya, puputok na talaga yung nerve sa ulo mo or something to the point na magagalit ka. So, let's say sabi natin si Rafa gano'n siya sa kanyang nanay and, married kami and then let's say meron kaming anak, 'di ba? Kahit wala akong issue dun sa nanay niya, pero kunyari 'pag si nanay niya, "Oh, Rafa, na 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 na," gano'n siya. tararara. Of course si Rafa magagalit din siya, mag-aaway din siya. Ako bilang, the husband, nakikita ko yung mother-in-law ko and yung wife ko, ang awkward nun. Pero the fact na nakatira kami sa bahay niya, mas awkward yun. Kaya una sa lahat, bago kayo ikasal, pag-usapan niyo ng partner niyo if titira ba kayo sa bahay ng in-laws niyo. Tanungin niyo muna if, after natin ikasal, "Han, saan tayo mag-i-stay?" Kapag sinabi ng partner mo, "Dun muna tayo kila mama at papa." Pag-usapan niyo ng mabuti 'yan. Pag-usapan like sabihin mo, "Han, sit down, come here, we have to talk about this." Kaya kailangan din talaga natin pag-usapan 'yun someday sa future. Hindi ako papayag na mas okey na nagrerenta kayo kaysa nakakarinig kayo ng away every single night, 'di ba? Pero sabihin na natin hindi natin nila lahat na gano'n, yung mga in-laws. Siguro meron pa rin yung mga in-laws diyan na mas gugustuhin nila mag-stay yung anak nila with them, pero maayos yung relationship, Ah, gano'n. May mga gano'n naman siguro pero madalang lang kasi nga 'di ba, yeah, parang parang 1 out of 10, ano, 1 out of 10 in-laws, grabe. gano'n. 1 out of 10 in-laws gano'n na okey kasi Pero ang ganda 'pag gano'n. I hmm, mean, maganda yung relationship nila kaya parang ang smooth lang din ng ano, ng relationship nila sa mga oo, in-laws nila, gano'n. Pero ang hirap kasi naman ngayon 'pag masyadong toxic yung family yeah, tapos dinala mo pa yung partner mo do'n.
magiging wife or husband, parang relationship niyo din yung madadamay dun sa toxicity ng family niyo, Oh, 'di ba? alam nyo guys, fun fact punta kayo sa Facebook or sa Reddit, makakita kayo ng Facebook page doon na Mother-in-Laws from Hell. It's a Facebook page na panay tawag to ng panay nakwento ko na to sa iyo noon Mhm. nung time na may argument kami ni Mami. Pero totoo yun guys, punta kayo sa Facebook page, ang dami yung ang dami yung makikita mga Facebook page na panay mga alam mo yung mga group pages that talks about gaano kalala ang kanilang mother-in-law and nagsisik sila ng advice sa mga tao na same din yung sitwasyon. So meron naman din dun sa Reddit na tawag to, yun, same din, mother-in-laws from hell, na nagtutulungan sila paano mag-deal ng kanilang mother-in-law. And alam mo ba, so nagbasa-basa ako ng mga story doon na so most talaga na may problema sa mother-in-law are the wives. Mhm. Kasi yung kanilang husband ayaw ayaw bumukod sa nanay. Ah. So, ang hirap nun, ladies, to be honest, na pag yung boyfriend nyo, mama's boy, okay lang maging mama's boy, pero ang hirap na pag married na kayo, tapos sa relationship nyo may say pa rin yung nanay. Hmm. And pag bibigyan ko kayo ng tactic ng mga nanay na makaka-affect ng relationship nyo sa future, especially pag married na kayo. Number one, nag-asawa ka lang, kinalimutan mo na ako. Oh, Ngayon pa lang nag-girlfriend ka lang. ngayon pala girlfriend ka lang, hirap na nun. Number two, iiwan mo na ako, wala ka bang utang ng loob sa akin? O sige, magsama kayo. O, dami ko pa mabibigay yan. Number three, sige magbigay ka lang. Dami ko mabibigay, tapos bigla. Pero, sige magbigay ka. Bastos, something, ganon, bastos. Wala kang kwentang ano. Wala kang kwentang anak. So, imagine that na pag nag-asawa kayo tapos titira kayo sa bahay ng mga magulang nyo, Mhm. and then knowing na alam mo naman na yung nanay mo or ba't panay nanay tayo? Knowing na alam mo naman kunyari pag yung nanay mo is very toxic, would you want your new wife to go through the things that you went through growing up, having to deal with that kind of toxic mother? Hindi, di ba? Mhm. Kaya, bago kayo kasal, pag-isipin nyo talaga. Pero sa Philippine culture kasi, uso yan di ba? Aha. Ang hirap naman kasi talaga. Pero sa akin naman, ang masasabi ko lang dun sa in-laws nila, bakit kailangan umabot sa point na ganun? Kasi parang nagpalaki naman siya ng anak. Dalawa sila, no? Dalawa yung anak niya. Siya may may sister siya. siya. Napalaki na niya, nag-work, ganyan, okay na. Bakit dumadating sa point na parang pagsasabihan pa niya ng anak ka lang, ganyan. Siguro yung tao na yun hindi naman niya pinili na ang hirap magsabi ng word dito. Parang hindi naman niya pinili since birth na sila yung kakalakihan niyang parents, di ba? Yeah, correct. Bakit kailangan andun yung mindset na magpe-payback talaga yung mga anak sa parents nila? Bakit hindi natin isipin na pinalaki natin sila, kailangan dapat ba, pagka, pagka-graduate or may work na yung isang anak mo, need ba nila na parang tustusan kung ano yung mga ginawa mo na pagpapalaki sa kanila? Kasi parang sa'tin ng Pilipino, 'pag yung isang anak ng gano'n na mother, siguro iko-compare ko kay ano, puwede ba? Carlos Yulo? Oh my God, nabalik na naman tayo. Yes, Carlos Yulo. Hindi naman
literal na gano'n, parang bakit kailangan isusumbat lahat sa anak? Kung Kaya puwede nga. naman na maging thankful ka na lang kung anong nabibigay, maliit man 'yan or malaki, gano'n. Bakit kailangan parang isusumbat mo pa? Kasi hindi ka ba thankful na gano'n yung pinalaki mo, Yeah. gano'n yung ano, tapos bigla kang magiging toxic na Oh. nanay, tapos idadamay mo pa yung wife Hmm. or yung partner ng anak mo, parang sobra na yun, eh. Pero alam niyo sa akin guys, for me, I believe the millennials and the Gen Z will be the one to change kung ano ang toxic na kinalakihan ng mga parents natin noon. Mhm. Of course, yung mga parents natin noon, they don't want change because they believe na masyado na silang matanda for change. But when it comes to toxic parenting kasi, so hindi din natin masisisi yung mga parents natin kasi lumaki sila sa era na pinapalo sila, pinapalukod sila. Siguro sinasabihan din sila ng mga nanay, which is mga lola natin ngayon, ng mga masasamang bagay noon. And ngayon kasi, ginagawa na din nila sa atin. Pero that time kasi na sinasabihan sila ng mga grandparents natin ng mga ganung bagay, there is no such thing as mental health matters noon. Hindi din masyadong pinag-uusapan na Pero ngayon, how boom na oo, boom. boom na boom. Kaya ngayon, 'di ba, mga parents nowadays, meron ng gentle parenting, meron ng like kunyari, isa-shoutout na lang natin 'tong artista na 'to, si Chris Uy, 'di ba? I mean, si Oo. Rafa is a big fan of Chris Uy. So, yung mga ganong klaseng gentle parenting is sobrang booming na nowadays kasi we now realize na our words can affect yung mga younger kids, gano'n. So, I understand na ang daming mga millennials and Gen Z that have a hard time talaga sa kanilang parents na kung ano ng mga sinasabi. Pero, isipin niyo na lang kasi na they are from a different generation talaga, but that doesn't mean na excuse yun. Oo. Kasi what I love about us, mga millennials and Gen Z, is that we are more vocal, we are more, tawag 'to, we speak our mind, gano'n. Na 'pag ginawa ng parents natin 'to na ganitong bagay na ayaw natin, sabihin natin, "Mom, that is not cool," or "Dad, hindi yan maganda." Although kahit sabihan tayo ng mga parang, "Oh, wala ka bang respeto? Mhm. Sumasagot-sagot ka pa." Pero kawawa actually sila kasi nung panahon nila na yun, kahit anong sabihin ng mama at papa nila, hindi sila puwedeng Sumagot. sumagot. Ah, So, wala silang freedom na magsalita talaga. oo. Kaya nadala nila yan ngayon na 'pag yung parents ko ginawa sa'kin yun, gano'n din dapat ang pagpapalaki ko sa'yo. Bastos ka kung nagsalita ka. Pero for us, mga millennials and Gen Z, that is not bastos. That is one way of showing our love para hindi pa mas lalong lumaki ang problema. And if pinili pa nila na palakihin ang problema kahit kinausap na natin sila ng maayos and naging gentle son and naging gentle daughter na tayo sa kanila, it's their problem, it's their trauma, it's their issues from their past and from their mother and father noon. So, sobrang deep talaga nitong topic na 'to, guys, kasi nga ang Filipinos are, anong anong term na yun? Family Oriented. oriented. Pero most ng mga toxic family are from this country. Family oriented kasi dikit-dikit tayong lahat. Pero you don't know what's happening behind those closed doors, those walls. Ayun.